Sabihin na natin 5,000, 3 oras ka lang nagtrabaho. Been a So- bag boy, been a dishwasher, There's no, been a car washer, Mhm. been a pressure cleaner. So there's no shortcut to success. Pinapunta ka lang sa Amerika, ginawa kang katulong nito, ganyan. Gusto niya lumabas. Hindi namin siya papalabasin kasi nga, yung mga ibon, inaano niya, chine-chase niya. Bird food, bird feeder. Ayan yung nakuha din namin sa kalsada nung nakaraan. Hi guys, good morning. Labas lang tayo, maglilinis tayo ng ng bakura natin. Okay, we're gonna wear our hat. You want this? Okay. Ako naman itong takukong. Maglilinis lang tayo ng bakura natin. Ayan, lumabas na yung I think it's close. isa namin. Medyo mahangin kasi ngayon. Ayan oh, lilinisan lang natin yung... Dati gumawa ako ng walis, kaso nga lang yung mga... Ayan oh, kasi dami naming coconut dito, di ba guys? Gumagawa ako dati ng walis, pero ito galing to sa Pilipinas actually. Kasi nung ginawa ko nung una, hindi siya matibay. Ayan, so walisin ko lang muna ito dito kasi sobrang dumi talaga oh. Sobrang dumi talaga guys kasi nga sobrang lakas ng hangin. Ito yung plano namin guys pala na gawin namin itong extra bedroom. Dito, pakita ko sa inyo ha. Ito kasi yung kitchen namin. Tapos i-move sana namin dito. Ito yung extension ng kitchen. Ayan, itong grill pwede nating ilagay dito. Tapos ito dito guys na side. Ito, pwede natin itong gawing kwarto. Ito na lang siguro yung maging masters natin. Ayan, master bedroom. Master bedroom pala, hindi pala master's bedroom. Mali daw pala yun. Wrong gramming daw pala yun. Ayan po. Maganda talaga ang Bermuda. Did you is the Bermuda growing again? It's doing okay. Oo. Kasi guys, itong nangyari, alam nyo, how much was the Bermuda before again? There, $200 for the whole pallet? 200 or 250? I think 250 because we added off. So, mahal kahit dito sa Amerika guys, no? Pinibili ang mga sagbot. Gagawa pala ako ng panibagong bahay sa Pilipinas, guys. Alam mo yung bahay na simple lang, yung parang bahay kubo. O, di ba? Malinis na. Ayan. Tapos diyan natin ilalagay mamaya yung chair natin, guys. So, nakuha natin sa dumpster nung nakaraan. Alam niyo ba dati, guys, nung bago pa lang ako dito sa Amerika, kasi di ba sa probinsya, nagwawalis tayo. After natin magwalis, sinusunog na natin tong mga laya ng dahon. Dito pala, guys, napagalitan ako ni Jan. Bawal daw pala gawin yun. Kasi na baka puntahan kami ng pulis. Pero I think depende kung saang state ka guys. Kasi sa ibang state, siguro yung mga malalayo yung kapitbahay, pwede naman atang magsunog sa kanila. Johannes, the papaya is ready. Kunin natin yan. Pwede yan pang merienda. Ay, pwede yan gawing atsara ang papaya. Hinog na ba yan? Ayan. Just a little one, but Ang liit naman yan. give it a Mas day, malaki it's pa yung ready. star fruits natin. Look at the star fruits there. It's warm. Tignan natin yung star fruits natin guys ha. Hindi siya sabay ngayon no. They don't... Yan oh, okay. Very nice. Meron yan. Oh, nag-harvest na naman si John. Ayun oh. Yun. Lucky. Oo nga, mas malaki pas papaya natin. Careful, matuslok imong mataan ng mga kuan. Gungi. Ayan oh. Oh, di ba? Today's harvest. Nagawa na tayong orange juice, guys. Nag-request kasi ako kay John na magpagawa ako ng orange cake. Pero hindi ko lang sure kung gagawin niya. Ito yung mga orange na nakuha natin sa basurahan, guys. Oh, sobrang fresh pa talaga niya, guys, as you can see. Ayan, oh. Sus, wala ka talagang makitang problema dito. Grabe, punong-puno ng orange. Ay. Hala, wow. Here's some flowers. Hurry! Hala ka, oh, dami talaga guys. Daming banana dear, oh. Loads of bananas. Hala, ano to? What's that? What's that?
Hala ka, nuts, garlic. some kind of bread. There's a whole case of mushrooms. Hala, ang dami. Ala, oo nga. Hala, ang dami talaga. May mga mushrooms. Ang daming banana, That's a fruit. Ang dami, may bayabas pa, Hala ka, ang daming oranges. Mayroon pa doon, hindi namin makuha lahat, guys, kasi sira yung stick ko. Wala ka talagang makitang problema dito. Okay. At ang mga nakukuha natin sa basurahan, ginagawa niya yan ng paraan. So sabi ni John, kailangan lang daw natin ng 3/4 of a cup na orange juice. Yan yung equals for the recipe. Ayan. Ito na po yung juice natin. Gagawa si John ng orange cake. Ito na po yung mga ingredients. Yung natitira, ito yung mga juice natin. Iinumin natin every morning. Hello, everyone. Here's my $10 herb garden from the garbage, from the dumpster. Kompleto na siya, dear, no? Meron na siyang lupa. Kompleto na talaga siya. Yung mga nakuha natin nung nakaraan sa basurahan. Ayan. Greek oregano. At saka Italian parsley. Dalawa pala yung Greek oregano. New Zealand pala ito, dear. Ang parsley, dear, from Italy. Wow. Ay, from France. Ang parsley from France, guys, Tapos yung from New Zealand, ang Greek oregano. Nagtatanim po siya. Ayan, nilalagyan niya lang ng oregano. Nilalagyan niya lang palatandaan, guys, kasi baka pag tumubo yan. Parsley, oregano. It's the same, dear. Two oregano, Yeah, only one two oregano. parsley? Dapat, nagkamali siguro sila nito, dear. Kasi dapat may basil ito, dear, It should have basil. Yeah, no wonder they're in the dumpster. Got all three, so I can separate them. Ay, Say oo. one parsley, Guys, tignan nyo, $10. Ito yung nakuha ko nung nakaraan. say one more from the dumpster. Okay. Parsley, oregano, basil. So, 1 parsley, 1 oregano, 1 basil. Oh, those seeds are very, very light. Last but not the least, $30 worth of herbs from the dumpster. Yay! Here's also from the dumpster. Ha? From the dumpster or from the street? Same thing, same concept. Oo. Ayan, guys, nakuha din natin ito sa basurahan, guys. Ang ganda pa niya. Alam mo, hindi na nga namin siya nilinisan, guys, kasi malinis naman talaga na siya, Ayan, kuha natin sa basurahan. Okay, good 10. Wow! Ang ganda! Wala ka talagang makitang problema, guys. Tinapo nila. I think kailangan mo lang siyang linisan pala, Kasi maraming abog. Dito magpapaaraw si Jan, guys. Ayan. Dito siya magpapaaraw. Kasi palagi yan nagpapaaraw si Jan, Si Jan lang naman. Ako ayokong mangitim. Ganyan ang mga Amerikano, gusto nila maging tan sila. Ingat, ingat. Ayan. Oh, wow! Ang galing, guys, no? Tabuni ang nawong kay kuan ang sunlight. 'di ba? Nagagamit ni Jan. Very comfortable there. You said it's one of the expensive one. It is. Na expensive daw pala ito, guys, Kaya kami, guys, hindi talaga kami tumigil sa pamamasura namin dito kasi nagagamit pa kasi talaga siya, guys, Pwera lang sa mga maseselan, guys, no. Pero kami na diyan, di man kami maselan. Sarap magpaaraw dito. Dalawa itong nakuha namin, guys. Okay. Guys, for breakfast, magyo-yogurt lang ako. Magyo-yogurt. Ito yung third batch na to, dear, no? Is this the third batch? 3 or 4. Pang fourth batch na to na ginawa ni Jan, guys. This is our homemade yogurt. We're trying to be healthy. They say half a cup a day. Okay, kukuha lang ako ng blueberries. Masarap ito lagyan ng blueberry, guys. Ayan. Gagawa tayo ng cake ngayon, guys. Orange cake. So, ako excited na din ako sobra, guys. Mag-breakfast lang kami. Lalabas din tayo ngayon dahil, nag-order na pala si Jan ng grabber natin. Garbage picker. Kasi, nasira yung kagabi nasira yung, garbage grabber natin. Garbage picker natin. Store-bought yogurt. Harap niya. Mas maganda sa katawan. Let's go fishing. Ha?
Wati. Johannes, wati. Nakakuha ng wati si Jan. Mamingwit na daw kami. Hi guys, it's 11 o'clock in the morning. So magla-lunch na ako, mag-early lunch lang ako. Parang brunch lang dito kasi kanina nag-yogurt lang ako eh. So hanap lang tayo dito ng mga pwede nating mga leftover. May egg pa naman ako dito na isa. Isang egg. Lagay ko lang ito dito sa drawer. Okay. So Optimal. meron tayong egg. Ito yung dala ni Jan kagabi. Tingnan naman si Jan guys. At ito na yung dala niyang pasalubong sa atin ngayon. Container. Oh, plantain. And then, uy, what's this? Curry. Shrimp curry. Shrimp curry. No? Talong. Grilled chicken there. Mm-hmm. Ay, grilled chicken with rice. The dessert. So I'll just eat a slice of chicken because I already ate na. Just a little bit of everything lang talaga guys ang kakainin ko. Guys, nako. Hindi ako mahilig talaga sa mga sweets guys no or dessert. Pero this one, pecan pie, it's really amazing. 10 over 10 ang aking score. Good thing there's one slice left, huh? Kakainin ko lang to. Leftover. Ayan, maraming gulay. Ayan. So, nagawa kami actually ng garden. Hindi ko lang sure kung ipapakita ko na siya ngayon. Kasi sobrang hahaba na yung video natin. Pero I think sa susunod naman, papakita natin. Nagawa tayo ng garden, guys. Originally, nagplan kami na mag-hire ng gagawa ng garden namin. Pero sabi ni Jan, konti lang naman yung area na gagawin natin. So, ako na lang gagawa. Beans lang pala yung itatanim namin at saka kamatis at saka cucumber. Yun lang po yung itatanim natin guys. Kasi pagdamihan natin, hindi pala tutubo yung ibang mga ano dito, ibang mga gulay. May pinipili lang mga gulay na tumutubo dito sa ano namin, sa garden namin. Na proud talaga ako sa self ko na halos 1 month na akong hindi nagsusoda guys. Before talaga no, every meal ko talaga nagsusoda talaga ako. Pero this time, hindi na guys. Kaya malaki ang changes talaga. Medyo pumayat ako ng very light. At saka, hindi lang yan. Yung blood pressure ko din guys, bumaba din siya. Kasi dati nagba-blood pressure ako ng 130 over 90 or over 85. Mataas yan, di ba? Pero ngayon, ano na ako, 117 over over 70. Tapos minsan 120 over 82. So, maganda na yung ano natin, blood pressure natin. So, nakatulong kasi talaga guys, no, ang less rice, more veggies, no more meat na din kasi ako ngayon guys because bawal na sa akin ang red meat. So, bawal na ako sa mga steak, bawal na rin ako sa mga pork. Ayan, mga fried. Bawal na po ako sa ganyan. So, more on veggies lang ako ngayon. Pero alam nyo, from time to time, pwede naman kumain. Pero in moderation lang. Kasi, for example, lechon. Paano kung may mag-lechon? Diba, hindi ka kakain just because. No, kakain ka pa rin. Pero, like, for example, 2 slice lang, di ba? 2 hiwa lang, kakainin mo. Hindi talaga yung totally na, hindi na talaga. Ikakat mo na talaga. Actually, meron talagang tagalinis ng bakura namin guys, pero weekly sila pumupunta dito. Pero pag may mga ganitong masama ang panahon, sobrang dami ng kalat kasi, ayan oh, sobrang windy niya, so ang daming dahon na mga nahuhulog. Sabi Sam, nililinis ko na rin siya. Sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Nakakatuwa talaga. Sobrang dami talaga. Looks delicious. May nag-text pala sa akin. Available daw ba ako maglinis ng bahay? Na-miss ko yun eh. Ilang years na din. Nung bago pa lang ko dito sa Amerika guys,
So masama-sama na ako sa kaibigan ni Jan na maglinis ng bahay dito sa Amerika, magkiskis ng inidoro, kahit ano, mag-mop ng floor, o ano-ano. Sobrang mahal ng bayad ha, nasa $20, $20. maybe 25 if they're generous. Minsan kasi, generous sila eh. So, magkano na rin yan ha? $20 to $25 per hour, 1,000 to 1,500 pesos. 3 oras ka lang magtatrabaho guys, no? Magkano na yan? Tumbin na natin 5,000, 3 oras ka lang nagtrabaho. Di ba? Ganyan po ang mga bayaran dito guys. Pag magtatrabaho ka sa bahay. Ako hindi ako nahiya, naging katulong ako dito for once. No? Pero ngayon may nag-request ulit sa akin na sasama daw ako. May lilinisan daw kami na bahay. So, sa Palm Beach. Palm Beach kasi guys is lugar ng mga mayayaman dito. Sabi niya, kung available daw ako, maglinis daw kami ng bahay. Wala dyan yung may-ari. So, maganda yung wala ang may-ari guys kasi ako kasi pag naglilinis ako parang ayoko nang may tao. Parang tinitignan ka kasi kung ano ginagawa mo eh. Parang nape-pressure ka. Kaya hindi ka nakakakilos na maayos. So, ilang beses ko rin siya nagawa noong nakaraan. Tapos ang binabayad sa akin guys is last time, yun nga, 3 hours lang pero binigyan ako ng $100. Kasi hindi naman talaga lahat ng, kung sinabi niya na $25 per hour, pag natapos mo ng mas maaga, mas magustuhan nila yun at saka bigyan ka nila ng mas extra pa na sahod. So, ganyan. Ako na-invite ako sa ibang mga katulong dito guys sa US kasi love na love sila ng mga amo nila. Sama pa rin sila sa trip to Europe. No? Maganda talaga. Ako hindi ko nakahiya guys na dapat naging proud ka pa. Mas maganda pa nga yung mga sahod ng ibang katulong guys. Mas maganda pa ang sinasahod nila kaysa sa mga nag-uopisina. Real talk. Real talk yan. Yung iba kasi pagdating dito sa Amerika parang pag naging katulong sila or what, nahihiya sila. Kasi yung iba kasi teacher sa Pilipinas, doctor sa Pilipinas, ganito ganyan. Tapos pagdating sa ibang bansa like Canada or America, naging ganito sila. No. You have to be proud of yourself. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ay talagang unless may backer ka. 'Di ba? Pagdating mo dito, ano ka kaagad? Executive ka kaagad. 'Di ba? Or sa ospital ka kaagad ng trabaho. Si Jan nga nagsimula siya sa pinakamababang posisyon like dishwasher. You've been a dishwasher before or no? I've been everything. Na. Been a So- bag boy, been a dishwasher, There's no been a car washer, been a pressure cleaner. So there's no what do you call that? Shortcut to success. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Dadaan You ka gotta talaga work sa your umpisa. way there. Unless billionaire ka na, magmamana. Kasi pag billionaire ka, pag graduate mo ng college, magmamana ka ng kumpanya, ikaw na mismo ang Internet boss. sensation. 'Di ba? Tapos, ngayon, pagka hindi naman tayo pinalad, 'di ba? Hindi tayo mayaman, daan talaga tayo sa process. So, ayun. Ma-advise ko lang sa mga kababayan natin na huwag kayo mahiya. Bagkus maging proud kayo. Hindi naman palaging ganyan. Hindi palaging ganyan, guys. May mga nagsasabi lang, pinapunta ka lang sa Amerika, ginawa kang katulong nito, ganyan. Hindi ko iniisip yun. Marami kasi nagsabi, alam ka naman po, punta mo dito, buhay reyna ka, hindi ka magtatrabaho, di ba? Ang dami mga bills dito sa Amerika. Not a joke. Bills dito, bills doon, tax dito, tax doon. Ganyan ang ano dito sa Amerika, guys. Kaya kailangan mo talaga magtrabaho. Yung iba nating kababayan dito, 2 or 3 ang trabaho. Naman nagsabi, pinapunta ka sa Amerika, ginawa kang basurera. Pinapunta ka sa Amerika, ginawa kang katulong ng iyong asawa. I don't mind. Huwag kayo magpadala sa mga ganyan. Huwag kayo magpadala sa mga ganyan, mga nagsasabi sa inyo na ganyan. Hindi nila alam kung ano yung mga struggle natin dito mga Pinoy dito sa Amerika. After nito, gawa na tayo ng cake. Sa next video na naman yung ipakita natin kung paano gagawin ni Jan. Yung orange souffle, orange cake pala.
Na-prep na niya yung mga ingredients. Ayan. Binaba na niya yung mixer. Napakabigat. Abangan niyo sa next vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. At magkita-kits po tayo ulit tomorrow. Sa mga hindi nag-skip, I really appreciate you guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!